Ako si Jessie, isang simpleng kasambahay na nagmahal ng tagapagmana. Paano? Eto, ikukwento ko. Kapit lang at mala-roller coaster ang kwento namin. Tahimik pa ang mansyon ng mga delgado nang pumasok si Jessie sa kusina. Maaga pa pero ramdam na ang pagmamadali sa loob. May darating na espesyal na tao, sabi ng mga kasamahan niya. Habang hinihiwa niya ang gulay, biglang lumapit si Ate Nida. Jessie, bilisan mo ng konti. Darating ngayon si Sir Taylor. Sir Taylor? Yung bunso po? Akala ko nasa Singapore pa po yun. Umuwi raw ng biglaan. At alam mo na yun, mainit na naman ang ulo. Iwasan mo lang siyang makabangga. Tumango si Jessie, pero hindi niya napigilan ang kaba. Hindi nagtagal, may maririnig ng malalakas na yabag mula sa hallway. Maya-maya pa, pumasok ang isang matangkad na lalaki sa kusina. Maputi, nakaitim, mukhang pagod pero matalim ang tingin. Si Taylor. At doon pa siya pumalya. Sa pagmamadali niyang isalin ang sabaw, nadulas ang tuwalya at tumalsik ang konting sabaw sa sahig. Ganito na ba ang mga trabahador dito? Napayuko si Jessie. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Sir, hindi naman sinasadya. Ano pangalan mo? Jessie po. Kung kabado ka lagi, siguradong mauulit yan. Hindi niya sinigawan si Jessie, pero sapat na ang tono para manginig siya. Tumalikod si Taylor at umalis. Kinabukasan, napunta si Jessie sa library para maglinis. Malaki, tahimik at puno ng libro. Umakyat siya sa hagdang kahoy para punasan ang pinakamataas na shelf. Pero biglang, Hoy! Nabigla si Jessie at nahulog ang isang libro sa tindi ng gulat nito. Mabilis itong nasalo ni Taylor bago pa tumama sa sahig. Sir! Pasensya na po! Hindi ko po sinasadya. Bakit ka nandito? Nililinis ko lang po ang library, sir. Alam mo bang limited copy itong nahulog mo? Pasensya na po talaga. Kung gusto niyo po, relax. Hindi naman nasira. Napatigil si Jessie. Hindi niya inaasahang hindi magagalit ang binata. Lumapit si Taylor, hawak ang libro. Bakit parang lagi kang kabado pag nandito ako? Hindi naman po. Trabaho lang po talaga. Importante po kasi sa akin ang trabaho ko. Tinitigan niya si Jessie saglit bago tumingin sa hagdan. Bumaba ka na. Delikado dyan. Pagbaba ni Jessie, nakatayo pa rin si Taylor sa tabi niya. Parang inaabangan kung madudulas siya. Maayos ba ang trabaho ng mga tao dito? Opo sir, maayos naman po kami. Hindi na sumagot si Taylor. Tahimik na ibinalik ang libro sa shelf at lumabas ng library. Pero naiwan si Jessie na may kakaibang kabog sa dibdib. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil may nakita siyang bago sa mata ni Taylor. Gabi na noon sa pantry nag-uusap ang mga staff. Sinabi ng isang kasambahay na nakita daw niya si Taylor na magandang mood. Ang isa pang kasambahay ay nagsabi na nadaanan daw niya si Taylor pero hindi ito nagsungit. Tahimik lang si Jessie. Hindi sinasabing nag-usap sila sa library. Ayaw niyang bigyan yun ng kulay. Kasambahay lang siya. Si Taylor naman ay tagapagmana. Hindi pwede. Imposibleng magustuhan siya ng amo. Kahit pa nga may kakaiba agad siyang nararamdaman para rito. Kinabukasan, nasa garden si Jessie, nagwawalis. Tahimik ang hangin. May umubos sa likod. Paglingon niya, si Taylor ay nakatayo. Hawak ang tasa ng kape, bagong gising pero hindi supladong mukha ngayon. Nagtagpong tingin nila. Jessie, tama ba? Opo sir, good morning po. Good morning. Parang ibang tono niya ngayon, mas magaan, hindi malamig. Napatungo si Jessie, hindi makatingin ng diretso. Relax, hindi naman kita kagagalitan araw-araw. Napatingin siya sa kanya at doon nakita ang ngiti nito. Simple, hindi pilit, hindi peke. Isang simpleng ngiti na nagparamdam sa kanya ng hindi niya maintindihan. At doon nagsimulang magulo ang tahimik na mundo ni Jessie.
Saglit din silang nagkwentuhan ng araw na yon. Bakit ba ako kinikilig? Baka bored lang si Sir Taylor kaya kinakausap niya ako. Si Jessie ay 23 years old. Payat pero may magandang hubog dahil sanay sa gawaing bahay. Mahaba ang buhok, simple lang ang ayos at lagi lang naka-ponytail. Maputi pero hindi mestisa. Sakto lang ang kutis, nahalata ang pagod pero malinis at maaliwalas. Maamong mukha niya at parang anghel na bumaba sa lupa. Mapupula ang maninipis na labi at mapungay ang mga mata. Kinabukasan ay mas maaga pang nagising si Jessie kesa sa nakasanayan niya. Hindi niya alam kung bakit pero siguro dahil sa nangyari kahapon, bihira lang siyang kausapin ng anak mayaman nang hindi minamata at ang pinakamasungit pa ang naging mabait sa kanya. Pero hindi siya dapat mag-isip ng kung ano-ano. Trabaho lang, walang personalan. Kaya maaga siyang gumising, naligo, inayos ang buhok at pumunta sa garden para mag-umpisa ng trabaho. Tahimik ang hangin, may konting hamog sa damo at amoy lupa ang paligid. Habang nagwawalis siya, biglang may boses sa likod. Maaga ka ngayon. Napalingon si Jessie. Hawak ni Taylor ang tasa ng kape, suot ang simpleng gray shirt at pajama. Medyo magulong buhok, halatang bagong gising. Pero ibang aura nito, hindi suplado, para bang normal na tao. Kailangan ko pong matapos agad ang garden bago sumikat ang gustong araw, sir. Sir na naman. Hindi ba pwedeng Taylor na lang? Natigilan si Jessie. Nakatingin lang si Taylor. Kalmado pero may konting ngiti sa gilid ng labi. Hindi siya sanay sa ganoon. Karaniwan, ang tingin ni Taylor ay parang kidlat. Pero ngayon, parang araw. Nasanay lang po ko na tawagin kayong sir. Hindi naman ako tumanda ng 10 taon. Kahit tawagin mo akong Taylor. Halos magkasing edad lang tayo. Hindi nakasagot si Jessie, kaya ngumiti siya ng napakaliit. Nakakatawa ka pag kinakabahan. Biglang namula ang pisngi ni Jessie. Napailing siya at bumalik sa pagwawalis. Hindi po ako kinakabahan. Trabaho lang po. Ah, ganun ba? So, kalmado ka ngayon? Nanahimik si Jessie, hindi alam ang sagot. Naramdaman niya na nakatingin si Taylor sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dami ng staff, sa kanya pa nagtatagal ng tingin ang anak ng may-ari. Jessie. Po? Kumain ka na ba? Napatingin siya bigla. Hindi pa po, sir. Taylor. Kumain ka muna bago ka magtrabaho. Halika, sumabay ka na sa akin. Nabalik ang kaba sa dibdib niya. Kasambahay siya. Siya ang dapat naghahain. Hindi nakikipagkape sa amo. Hindi po pwede. May oras po ko para… Sinabi ko bang kape? Sabi ko kain. Kumain ka muna. Hindi ka robot. And I will take no for an answer. Halika na. Napailing si Jessie. Pero nang lumakad si Taylor papuntang veranda, sumunod siya nang walang magawa. Pagdating nila sa lamesa, inilapag ni Taylor ang tasa niya. Umupo ka. Dito po? Hindi naman ako magpapaupo sa sahig, diba? Biro ng binata at ngumiti ito muli. Halos matunaw naman ang puso ni Jessie sa ngiting yon. Umupo si Jessie. Sobrang conscious na baka may makakita. Tumalikod siya saglit para tingnan kung may paparating na kasambahay. Maya-maya, dumating si Ate Nida dalang breakfast tray para kay Taylor. Nagulat ito nang makita silang dalawa. Ay, Jessie, nakaupo ka pala. Teka, anong ginagawa mo dyan? Bawal tayong kumain sa dining table ng mga amo natin. Ano ka ba? Ate, hindi ko po sinasadya. Pinaupo lang po ni… Akong may utos. Akong bahala. Huwag kang mag-alala. Walang magagalit, walang sisita. Dahil ako naman ang nag-utos sa kanya na sumabay sa akin ng pagkain. Nagkatinginan si Jessie at Ate Nida at bigla itong ngumiti na parang may naiibang naisip. Inilapag ni Ate Nida ang pagkain. Scrambled egg, garlic rice, sausage. Simple pero mukhang masarap. Kumuha si Taylor ng plato at nilagyan ito pagkatapos ay itinula kay Jessie. Sir, hindi po to.
Kumain ka. Wala siyang nagawa. Dahan-dahan siyang kumain. Parang natatakot na baka biglang magsabi si Taylor na joke lang pala. Pero tahimik siyang pinapanood ni Taylor. Nakasandal sa upuan. Tahimik pero parang kontento. Bakit niyo po ako pinapakain dito? Simple lang. Wala naman dapat mali kung kakain ka. Tao ka rin. Hindi naman po ako nagrereklamo. Sanay na rin po. Hindi ka dapat sanay sa mali. Napatigil si Jessie. Alam mo Jessie, hindi ko alam kung paano mo nagagawa na hindi uminit ang ulo ko. To be honest, kapag nandyan ka, parang bumababa ang volume ng buong mundo. Hindi alam ni Jessie kung anong gagawin. Kung ngingiti ba, titingin sa ibang direksyon o tatakbo pabalik sa kusina. Pero bago pa siya makasagot, nagtanong ulit si Taylor. Matagal ka na ba dito? 1 taon po. Gusto mo bang umalis dito? Hindi naman po. Kailangan ko po ang trabaho. Tsaka okay naman po dito. Mabait po mga kasamahan ko. Hindi ko tinatanong kung kailangan mo. Tinatanong ko kung gusto mo. Napabuntong hininga si Jessie. Gusto ko rin po. Pero gusto ko din po ng ibang trabaho. Pero mas gusto ko pong makatulong sa pamilya ko. Kaya hindi pa po ako aalis dito sa ngayon. Pamilya mo? Tagasan? Mindoro po. Doon po ako ipinanganak. Tumango si Taylor. Medyo nakangiting naka-incline sa upuan. Kaya pala amoy probinsya ka. Napataas ang kilay ni Jessie. Hindi niya alam kung insulto o biro yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Yung amoy na malinis. Yung parang bago sumikat ang araw. Hindi amoy perfume. Amoy totoo. Nag-init ang pisngi ni Jessie. Hindi niya alam bakit pero parang gusto niyang sumagot nang may konting tapang. Kayo po, amoy kape. Ah, ganun ba? At amoy antok at sungit. Natawa si Taylor, yung hindi malakas pero malambing. Mukhang lumalakas ng loob mo, Jessie. Nagbibiro lang po. Yan nga eh. Pero bago pa matapos ang almusal, may tumawag sa veranda. Taylor! Boses ng ina niya. Napatingin si Jessie. Nakapustura si Doña Marcela. Perlas. Nakaban ang buhok. Naka-long dress kahit umaga pa lang. Mataas ang kilay. Parang laging may hinahanap na mali. Anong ginagawa mo riyan? Kumakain. Alam ko. Pero bakit may kasambahay na kasama mo? Kinabahan si Jessie agad. Tumayo siya at yumuko. Pasensya na po ma'am, hindi ko po sinasadya. Ako nag-imbita sa kanya mama. Bakit po ba? Hindi sumagot ang ina, pero kita sa mata na hindi niya gustong nakikita. Tiningnan niya si Jessie mula ulo hanggang paa. Jessie, sa kusina ka dapat kumakain. Hindi dito. Ma, hindi naman. Pagtutol ng binata. Anak, may lugar ang bawat tao. At hindi dito ang lugar niya. Hindi makatingin si Jessie. Gusto niya sanang magpaliwanag pero ayaw niyang lumala ang sitwasyon. Papasok na po ako sa loob, ma'am. Nagmadali siyang lumabas, dala ang kaba at hiya sa dibdib. Akala niya natapos na doon ang awkward moment. Pero hindi pa pala. Habang papalayo siya, narinig niya ang boses ni Taylor, mababa pero malinaw. Ma, hindi mo kailangang insultuhin yung tao. Hindi ko siya iniinsulto. Inaayos ko lang ang maling sitwasyon. Maliban na kumain ako kasama siya? Oo, dahil hindi mo siya ka-level. Parang tinamaan ng kidlat ang puso ni Jessie. Hindi niya alam kung bakit ang sakit marinig. Kahit alam niyang totoo naman sa mata ng mayayaman. Pero hindi niya narinig ang sagot ni Taylor. At kahit anong gawin niya, dala niya ang bigat ng salitang yon habang lumalayo siya. Habang naglilinis siya ng hallway, biglang lumapit si Ate Nida. Jessie, anong nangyari? Bakit ang pula ng mata mo? Umiling si Jessie. Okay lang po ako. May narinig ako kanina. Parang may pinagtatalunan sina Sir Taylor at Ma'am. May kinalaman ba sa'yo? Ate, ayoko pong magdulot ng gulo. Kasalanan ko po. Hindi ako dapat pumayag sa imbitasyon ni Sir Taylor. Jessie, wala kang kasalanan. Pero kahit sabihin niya yon, hindi mawala ang bigat.
Makalipas ng ilang oras, nasa laundry room si Jessie. Nagtatanggal ng mansya sa puting polo ni Sir Kennedy, ang panganay. Tahimik lang siya doon, halos wala pang tao. Biglang may sumilip sa pinto. "Pwede ka bang makausap?" Napalingon si Jessie, halos mabitawan ng detergent. "Sir, pasensya na po kanina. Hindi ko po sinasadya." "Ako dapat ang humingi ng sorry." Tumigil siya sa ginagawa. "Bakit po kayo hihingi ng sorry?" "Dahil napahiya ka dahil sa akin. Hindi ko alam na ganun pala magiging reaksyon ni Mama. Hindi ko rin dapat pinilit kang kumain doon kung hindi ka naman pala komportable." Hindi alam ni Jessie kung bakit pero mas lalo siyang nahiya nang mag-sorry si Taylor. "Hindi niyo po kasalanan. Ako po dapat ang umiiwas." "Hindi kita gustong umiwas." Nagkakuryenteng katahimikan sa pagitan nila. "Jessie, pwede ba tayong mag-usap mamaya? Doon sa garden. Gusto ko lang makilala ka ng konti." Hindi agad sumagot si Jessie. Alam niyang delikado. Alam niyang hindi dapat. Pero bakit parang may parte ng puso niya na gustong pumayag? "Sir, hindi po yata tama." "Hindi ko naman sinasabing mali. Gusto ko lang magkwento. At gusto ko marinig ang kwento mo." Hindi niya kayang tingnan si Taylor sa mata. "Pagkatapos ko pong magtrabaho." Ngumiti si Taylor, yung tipong hindi niya naisip na kaya nitong ibigay. "Hihintayin kita." At doon nagsimula ang koneksyon na hindi na nila napigil. Tahimik ang buong mansyon pagsapit ng 9:00 ng gabi. Karamihan ng mga tauhan at kasambahay ay tapos na sa trabaho at nagsisimula ng magpahinga. Si Jessie lang ang nasa laundry room pa. Pinaplastic ang nalabhang uniform ng isa pang kasambahay. Pero mula pa kanina, hindi mapakaling dibdib niya. Kanina pa inuulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Taylor. "Hihintayin kita." Hindi niya dapat iniisip yon ng sobra. Kasambahay siya. Anak mayaman si Taylor. Hindi sila bagay. Ayaw niyang umasa. Pero kahit pilitin niyang kalmahin ang puso niya, hindi may iwasang kabahan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kung ano ang maaring mangyari. Nang matapos siya, huminga siya ng malalim. Dahan-dahang lumabas ng laundry room at naglakad papunta sa garden. Tahimik ang hallway. Tanging ilaw ng dingding ang nagbibigay liwanag sa daan. Habang papunta siya, parang lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagdating niya sa garden, may nakita agad siyang isang anino sa ilalim ng malaking puno. Si Taylor. Nakasandal ito sa upuan, hawak ang isang maliit na flashlight na nakapatay. Suot niya ang simpleng polo shirt. Medyo nalukot pa ang kwelyo. Halatang hindi niya inabalang ayusin. Ang buhok niya ay parang ginapangan ng hangin. Magulo pero bagay sa kanya. Paglapit niya, agad tumingin si Taylor at nginitian siya. Hindi pilit, hindi peke, kundi malambot. Yung tipong ngiti na hindi niya nakikita sa araw. "Akala ko hindi ka na darating." "Nagtrabaho lang po ako. Ayokong magkulang sa oras. Tinapos ko lang po lahat ng gawain ko bago ko nagpunta dito." "Pwede ka namang magpahinga kahit minsan." "Sanay na po ako." "Hindi ibig sabihin na sanay ka. Tama na." Hindi nakasagot si Jessie. Lumapit siya sa upuan sa tapat nito. Pero hindi pa siya naupo. Tinapik ni Taylor ang bakanting upuan sa tabi niya. "Dito ka." Natigilan siya. "Sir, baka po may makakita." "Walang tumatambay dito pag ganitong oras. Tsaka, Taylor lang. Remember?" Umupo si Jessie sa tabi niya. Hindi ganon kalapit pero sapat para maramdaman niya ang init ng presensya nito. Tahimik ang hangin. Maririnig ang ingay ng kuliglig at minsan-minsan ang mahinang hampas ng dahon ng puno. "Pwede ba kitang tanungin?" "Kung tungkol saan po?" "Tungkol sa'yo." Lumunok si Jessie. Hindi niya inaasahan na diretsyong sasabihin yon ni Taylor. "Ano pong gusto niyong malaman?" "Bakit ka naging kasambahay?" Sandaling napatingin si Jessie sa damuhan. Kahit simpleng tanong, mabigat ang sagot. "Dahil kailangan po. Mahirap lang po kami. Ako pong panganay. Kailangan ko pong tumulong sa pamilya ko. Wala rin pong ibang mapapasukan sa probinsya kaya pumunta ako dito." "Gusto mo ba ang trabaho mo?"
Hindi ko po masasabing gusto, pero hindi ko rin po masasabing ayaw ko. Nasanay na lang po. Tsaka mabait naman po ang mga kasamahan ko. At kami? Hindi agad nakasagot si Jessie. Mabait ba kami? Hindi ko po alam kung mabait pero maayos naman po ang trato. At mas mabait po kayo kaysa sa inaakala ko. Napangiti si Taylor at napailing ng bahagya. Sa tingin mo talaga masungit ako? Hindi po masungit. Hindi. Mainitin lang po ang ulo. Tsaka parang laging pagod. Tama ka. Marami lang ako iniisip. Tungkol po saan? Pamilya, expectations, trabaho, lahat. Minsan parang gusto ko na lang maghanap ng lugar na tahimik. Yung walang sumisigaw ng oras, walang inaasahan sa akin, walang nag-uutos. Hindi ko po alam na ganun pala kayo. Hindi ko kasi sinasabi yan kahit kanino. Bakit naman po sa akin yung sinasabi? Ewan ko. Siguro dahil hindi mo ako tinitingnan na parang mayaman ako. Nakikita mo ako bilang tao. Tsaka magaan ang loob ko sa'yo. Sandaling napatingin si Jessie sa kanya. Malumanay ang tingin ni Taylor. Malambot, hindi malamig. Parang may pinipigilang sabihin. Ikaw, Jessie, meron ka bang kinatatakutan? Marami po. Perong pinaka natigilan siya. Hindi niya alam kung sasabihin niya. Ano? Ang mawalan po ng trabaho. Bakit? Kasi pag nawala po ako rito, wala po ako masusuportahan sa amin. Hindi po makakapag-aral ang kapatid ko. Hindi po makakabili ng gamot ang tatay ko. Hindi po sila makakabili ng pang-araw-araw na pagkain. Tahimik si Taylor. At natatakot din po ako na baka hindi po kami tumagal dito kung may konting mali lang kami. Kaya pala lagi kang kabado. Opo. Pero sa harap ko, mas kabado ka. Hindi napigilang mapatingin si Jessie ng mabilis. Hindi naman po. Hindi? Medyo po. Bakit? Kasi kayo po kayo eh. Ako? Masungit, mapagmatsyag, mabilis magalit, madaling mainis. At ngayon? Hindi ko po alam. Alam mo, sabihin mo. Mukhang mabait din pala kayo. Napangiti si Taylor, yung tipong hindi niya kayang kontrolin. Hindi malamig, hindi nakakatakot, pero mas gumaan ang gabi. Alam mo, Jessie, hindi ko maintindihan. Lahat ng tao dito takot sa akin. Pero ikaw... Takot din po ako. Pero lumalapit ka pa rin. Trabaho lang po. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi makagalaw si Jessie. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Taylor. Pero ramdam niya na may ibang lamig at init sa hangin. May ibang timpla sa boses ni Taylor. Jessie. Po? Hindi ko alam kung bakit pero kapag nandito ka, parang humihina yung ingay sa ulo ko. Sir, Taylor? Gusto ko nakikita ka. Bakit naman po? Kasi iba ka. Hindi siya makatingin. Parang biglang dumaming kuliglig sa paligid. Parang umikot ang mundo. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Hindi po dapat sinasabi yan. Alam ko. Hindi po tayo... Magka-level? Opo. Alam ko rin. Hindi po ako bagay sa mundo niyo. Bakit kailangan mong maging bagay sa mundo ko? Hindi naman ako naghahanap ng taong akma sa mundo namin. Gusto ko yung taong akma sa akin. Tumayo si Taylor. Lumapit ng konti. Hindi malapit para hawakan siya, pero malapit para maramdaman niya ang init ng katawan nito. Jessie, gusto lang kitang makausap. Gusto ko lang na hindi ka matakot sa akin. Hindi po ako takot sa inyo. Takot ka. Hindi po. Takot kang mahulog. Nanigas si Jessie. Hindi niya kayang magbiro. Hindi niya kayang ngumiti. Hindi niya kayang magsinungaling. Hindi po ako... Jessie. Bakit niyo po sinasabi yan? Kasi nakikita ko. Kahit hindi mo sabihin.
Hindi ko po alam ang sagot. Hindi ko rin alam. Pero gusto ko malaman. Umupo si Taylor ulit pero ngayon nakatagilid siya kay Jessie. Nakatingin ng direkta. Kapag kasama kita, parang hindi ako si Taylor Delgado. Parang hindi ako yung anak ni Mama. Parang hindi ako yung taong may obligasyon na maging perfect son and perfect CEO. Ano po kayo pagkasama ko? Simpleng tao. Napayuko si Jessie, napabuntang hininga ng matagal. Hindi ko po alam ang dapat kong sabihin. Hindi mo kailangang magsabi na kahit ano. Basta, huwag kang lumayo. Hindi ko po alam kung kaya ko. Bakit hindi? Kasi baka masaktan kayo o ako. Jessie, minsan kahit nakakatakot, kailangan nating tanggapin kung ano yung totoo. Totoo po? Ano pong totoo? Na may nararamdaman ako. Hindi siya huminga, hindi siya gumalaw. Parang tumahimik ang buong garden. Taylor, hindi po pwede. Hindi ko sinasabi na ngayon na agad. Pero ayokong iwasan mo ko. Ayoko mawala ka. Bakit naman po ako mawawala? Kasi natatakot ka. Kita ko. Hindi po ako natatakot sa inyo. Hindi sa akin. Sa sarili mo. Tahimik si Jessie. Totoo ba yon? Hindi niya alam. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na makilala ka. Yung totoo. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang si Jessie. At kayo po? Ako? Gusto ko makilala mo rin ako bilang Taylor. Hindi bilang isang delgado na amo. Lumambot ang puso ni Jessie. Hindi niya alam kung paano nangyari, pero biglang gumaan ang dibdib niya. Parang natunaw ang takot. Parang nagkakulay ang gabi. Taylor? Ano yun? Hindi ko po alam kung kaya kong mahalin ng isang kagaya niyo. Hindi ko naman hinihinging mahalin mo ko ngayon. Ano pong hinihingi niyo? Na hindi mo ko iwasan. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon ipakita kung sino talaga ako. Hindi nakasagot si Jessie. Pero ang puso niya, lumalakas ng lumalakas ang tibok. Pwede ba kitang samahan ulit bukas dito? Hindi ko po alam. Baka po may makakita. Baka po makarating sa mama niyo at magalit siya sa akin. Akong bahala. Pero, Jessie, po, hihintayin kita. for the first time, ngumiti si Jessie. Hindi malaki, hindi halata, pero totoo. Naramdaman niya yon sa labi niya. Tingnan ko po kung kaya. Hindi ko tatanggapin ang tingnan ko. Susubukan ko po. Pwede na. Tumayo si Taylor saka naglakad paatras. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Mag-ingat ka pa uwi, Jessie. Baka matraffic ka. Biro pa nito. Opo. At sa wakas, naglakad na siya pabalik ng mansyon. Habang papalayo siya, ramdam niya ang init sa dibdib. Hindi niya alam kung saan tutungong lahat ng ito. Pero alam niya ang isang bagay. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya basta kasambahay sa paningin ni Taylor. At yon ang mas nakakatakot at mas nakakatuwa. Hapon noon, tapos na ang lunch ng mga amo at halos lahat ng mga tauhan at mga kasambahay ay nasa pantry para mag-break. Si Jessie naman ay nag-aayos ng mga bote ng juice sa maliit na refrigerator sa garden area. Yung malapit sa malaking puno kung saan sila madalas nag-uusap ni Taylor. Tahimik lang siya. Naririnig ang mga ibon at hangin. Pero habang nag-aayos siya, may narinig siyang yabag mula sa likod. Hindi ka ba nagpapahinga? Napalingon si Jessie. Nandun si Taylor. Naka-light blue polo, walang kape, walang cellphone at parang wala siyang ibang plano kundi tingnan siya. Nagpapahinga naman po ako. Nag-aayos lang po ng juice. Pwede bang saglit lang? May gusto akong puntahan. Ako po? Sino pa ba? Si Manong Rico? Biro ng binata. Napangiti si Jessie ng bahagya. Saan naman po? Dito lang sa likod, halika. Hindi niya alam kung bakit pero sumunod siya. Dinala siya ni Taylor sa likod ng garden. Sa isang maliit na pathway na bihira puntahan ng mga tao.
Sa dulo, may maliit na round table na gawa sa kahoy at 2 upuan na halatang luma na pero may charm. Dati pa po ba itong mesa dito? Hindi ko alam. Pero ngayon ko lang napansin. Tumingin siya sa paligid. Tahimik. Hindi kita mula sa mansyon. Puno ang mga dahon na nagsasala ng araw na parang may soft spotlight sa mesa. Doon lang niya napansin na may hawak na maliit na paper bag si Taylor. May in-order ako. Try mo. Inilabas niya ang 2 maliit na box. Pagbukas, may 2 cinnamon roll. Fresh, may frosting, amoy sugar at butter. Taylor, saan galing to? Sa paborito kong cafe noon. Matagal na akong hindi bumibili pero naisip kita. Ako po? Bakit naman ako? Kasi sabi mo hindi ka pa nakakatikim ng cinnamon roll. Napatulala si Jessie. Hindi niya maalala kung kailan niya yon huling sinabi. Pero naaalala ni Taylor. Naalala niyo pa po yun? Lahat. Tinulak ni Taylor ang isa sa harap niya. Tikman mo. Dahan-dahang kinagat ni Jessie. Malambot, matamis, may konting init pa. Kitang-kita ni Taylor ang reaksyon niya. Ang sarap po. Tama, 'di ba? Hindi OA. Hindi masyadong matamis. Sakto lang. Tumango si Jessie pero halatang kinakain niya ng dahan-dahan para hindi mabusog agad. Nakatingin lang si Taylor sa kanya, parang masaya na pinapanood siyang kumain. Bakit po kayo nakatingin? Gusto ko lang makita kung masaya ka. Tumingin si Jessie sa cinnamon roll. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Alam mo, masarap pumunta sa ganitong lugar kapag gusto ko ng tahimik. Ngayon lang tayo napadpad dito. Kasi ngayon lang ako may kasama na gusto kong isama dito. Napayuko si Jessie, iniwas ang mata. Natawa si Taylor ng konti. Teka, hindi ba natin pwedeng tawagin itong date? Ay, hindi po. Hindi po tama. Pero 2 tayo. May pagkain, tahimik, magandang lugar. Hindi ba yun date? Taylor, bawal po. Hindi ko naman sinabing official date. Pero parang date. Hindi po ako sanay sa ganito. Ako rin. Tiningnan siya ni Jessie. Serious, soft, hindi nagbibiro. Pero gusto ko makasama ka ng ganito. Bakit po? Kasi pagkasama kita, hindi ko kailangang magsalita ng malakas. Hindi naman po ko humihingi ng… Alam ko, kaya mas gusto ko. Sandali silang natahimik habang kumakain. Simple lang ang eksena. 2 taong nagmemeryenda sa isang tahimik na sulok ng mansyon. Pero ramdam ang init ng hangin, ang kabog sa dibdib ni Jessie at ang kakaibang katahimikan sa paligid. Habang binabalik ni Jessie ang kahon, napansin niyang may frosting sa gilid ng labi niya. Bago pa niya matanggal, Jessie, may icing ka sa… Binaba ni Taylor ang kamay niya at tinurong leeg area niya. Si Jessie naman ay mabilis na dumampot ng tissue at pinahid yon. Ay, pasensya na po. Hindi mo kailangang mag-sorry sa simpleng icing. Sanay lang po kasi ako. Sa ano? Na hindi dapat makalat. Kailangang maglinis lagi dahil baka magalit ang mga amo. Pero sawa na ako sa mga dapat. Kayo po siguro pero ako… Ikaw, dapat kang maging masaya. Napasa po si Jessie sa dibdib niya at halos naramdaman ang lakas ng tibok ng puso niya. Taylor, hindi po to dapat. Pero nangyayari. Hindi siya makatingin. Hindi niya alam kung tama bang ngumiti o kung mali na. Taylor? Yes? Salamat sa cinnamon roll. Jessie. Po? Next time, hindi cinnamon roll. Ano po? Ngumiti si Taylor ng sobrang lambing. Full meal. Namula si Jessie. Kailan po yung next time? Depende. Depende po sa ano? Kung papayag ka. Tumingin si Jessie sa kanya. Isang tingin na puno ng takot pero mas mataas ang kilig at pag-asa. Susubukan ko po. Susubukan? Wala naman po akong sinabi na hindi.
Tumawa ng mahina si Taylor. Yung tawa na hindi niya kilala mula kay Taylor. Yung tawa na reserve lang para sa kanya. Fair enough. May dumaang hangin, dinala ang amoy ng cinnamon at sa sandaling yon parang lumiliit ang mundo. 2 upuan, isang mesa, isang kahon ng cinnamon rolls at 2 pusong nagsisimula ng lumapit. Hindi pa date pero parang date. Isang moment na pwede niyang itago sa puso niya bago bumagsak ang bagyo ng katotohanan. Isang gabi, tahimik ang buong mansyon pero sa garden area sa may bandang likod may maliit na ilaw na galing sa lamppost. Hindi masyadong maliwanag pero sakto para makita ang mukha ng taong katabi mo. Doon nakaupo si Jessie sa bench. Hawak niya ang maliit na notebook, yung ginagamit niya para isulat ang mga gastusin sa pamilya. Habang sinusulat niya ang pambili ng gamot ni Papa, biglang may boses sa likod niya. Pwede ba ako dyan? Parang seryoso ka ata. Baka makaabala ako. Halos tumalo ng puso ni Jessie sa gulat. Hindi niya inasahan na nandito si Taylor lalo na't gabing-gabi na. Pero may dala itong maliit na box. Taylor, anong ginagawa mo dito? Akala ko'y tulog ka na. Naghahanap ng kasama. Parang gusto ko ngang magtampot nandito ka pala. Hindi ka man lamang nag-aya. Tumabi si Taylor. Hindi malapit pero hindi rin malayo. Sakto lang. Isang malaking distansya na delikado rin. Bakit parang lagi na lang kayong nandito paggabi? Kasi ikaw din lagi nandito. Nahiya si Jessie pero hindi binawing tingin sa notebook. Ano yan? Gastos? Opo, para sa bahay. Pwede ko bang… Hindi po. Kaya ko yan. Si Taylor naman ay ngumiti ng malungkot pero may halong paghanga. Sana kaya ko rin lahat. Hindi umimik si Jessie. Hindi na siya nagtanong. Sanay na siya na kapag malambot ang tono ni Taylor, ibig sabihin ay may mabigat atong iniisip. Biglang nag-abot ng maliit na box ang binata. Para sa'yo. Ha? Ano na naman po to? Buksan mo. Dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob, may simpleng silver bracelet. Hindi mamahalin, hindi branded, pero ang ganda at manipis. May maliit na star charm sa gitna. Taylor, bakit mo ko binibigyan ito? Gusto ko lang may suot ka na galing sa akin. Hindi naman po ako. Hindi mo ba gusto? Hindi po yon. Sobrang ganda nito. Nakakahiya lang kasi. Sakto lang naman ang presyo. Hindi mamahalin. Hindi po dahil sa presyo. Tumigil siya. Kinailangan niya huminga ng malalim. Taylor, hindi dapat ako tumatanggap ng regalo sa inyo. Bakit hindi? Kasi baka isipin ng iba na hindi ako magandang balak. Tumingin si Taylor ng diretso. Walang pag-iwas, hindi malamig, hindi matigas. Meron naman. Huminto ang mundo ni Jessie. Taylor. Oo, meron. Hindi po pwedeng sabihin na… Kailangan kong sabihin. Tumayo si Taylor, humarap sa kanya. Hindi para i-pressure siya, kundi dahil hindi na kayang pigilan ang dibdib niya. Jessie, araw-araw kitang hinahanap. Kahit wala ka pa sa oras ng trabaho mo, tinitingnan ko kung dumating ka na. Kapag tahimik, hinahanap ko yung ingay mo. Kapag magulong isip ko, ikaw lang nakakababa ng anxiety. Masaya naman ako kung may ganyang epekto pala ako sa'yo. Nahihiyang sabi ng dalaga. Hindi ako marunong dito. Hindi ako sanay. Hindi ako magaling magmahal. Taylor. Pero minamahal kita. Nagulat at napapikit si Jessie. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil matagal niyang tinago ang nararamdaman. At ngayon, naririnig niya sa mismong tao na dahilan ng kaba niya gabi-gabi. Hindi po ako bagay sa inyo. Hindi kita tinatanong kung bagay ka. Tiningnan siya ni Jessie at doon niya nakitang nangingintab na mata ni Taylor. Tinuturing kitang tahanan. Yung tahimik, yung totoo, yung hindi ako natatakot. Taylor? Sabihin mo lang kung ayaw mo, aalis ako. Hindi kita pipilitin. Hindi ko po sinabing ayaw ko. Lumapit si Taylor ng isang hakbang, hindi para hawakan siya, kundi para lang mas malinaw niyang marinig ang bawat tibok ng puso ni Jessie. Mahal mo din ba ako?
Tumango ng mahina si Jessie. Sobrang hina, pero sapat para magbagong katawan ni Taylor na wala ang tensyon na panatag. Oo, gusto kita. Mahal na kita. Matagal na. Hindi napigilan ni Taylor ang maliit na ngiti. Hindi malawak pero yung ngiti na isa lang ang ibig sabihin. Kahit isang segundong naging masaya ang mundo niya dahil kay Jessie. Jessie, pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Pwede ba kitang yakapin? Tiningnan ni Jessie ang kamay niya. Huminga ito ng malalim at dahan-dahang inilapit ang kamay niya. Pwede. Dahan-dahang inawakan ni Taylor ang kamay niya. Hindi mahigpit, hindi masakit. Para bang humahawak siya ng bagay na ayaw niyang magising. Hindi napigilan ni Jessie mapangiti. Jessie. Ano yun? Mahal kita. Ako rin po. Hindi po. Sorry. Mahal din kita, Taylor. At sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, sa tahimik na sulok ng mansyon na parang mundong para lang sa kanilang dalawa, doon nila tinanggap ang isang katotohanan. Mahal nila ang isa't isa. At wala silang ideya na ilang araw mula ngayon, wawasakin yon ng sakit. Pero ngayon, ang gabing ito ay kanila at puro tamis at kaligayahan. Isang gabi maaliwalas ang hangin. Nasa harap ng malaking entrance ng Solitaire Grand Hotel si Jessie, isa sa pinakamahal at pinakakilalang hotel sa lungsod. Hindi siya makapaniwala na narito siya, lalo na't suot lang niya ang simpleng light blue dress na hiniram pa niya kay Ate Nida. Tahimik siyang nakatayo, nakayuko, hawak ang maliit na sling bag. Parang naiipit ang dibdib niya sa kaba dahil itong unang formal dinner nila bilang magnobyo. Biglang may lalaking humawak sa balikat niya ng marahan. Bakit parang ready ka nang tumakbo? Napalingon si Jessie. Naroon si Taylor, naka-black button-down, naka-fitted slacks. Mukhang model ng expensive magazine. Pero ang mata niya, nakatingin lang kay Jessie, hindi sa ibang tao. Hindi ako tatakbo, no? Masyado ka namang gwapo para takbuhan lang. Malambing na biro ni Jessie. Jessie, hindi mo ako maluloko. Kitang-kita ko ang kaba mo hanggang sa tenga. Napahawak sa dibdib si Jessie. Hindi niya maitago. Taylor, masyadong magarbo dito. Baka mapahiya lang ako. Imposibleng mangyari yan. Bakit naman? Kasi kasama mo ko. At sa sinabi niya, hinawakan niyang kamay ni Jessie. Inilapit niya sa braso niya, hindi pilit, hindi display, pero siguradong hindi na siya bibitawan. Ready ka? Hindi eh. Good. Ako rin. Ngumiti si Jessie kahit hindi niya sinasadya. Pagpasok nila sa lobby, halos malaglag ang panga ni Jessie. Crystal chandeliers, marble floors, mga eleganteng paintings sa mga pader, mga mamahaling dekorasyon, mga taong nakabihis ng mamahalin. Mahigpit ang kapit ni Jessie sa bag niya pero napansin niyo ni Taylor. Relax, para kang ninenervyos sa exam. Taylor, parang hindi talaga ako bagay dito. Tara na lang kaya, magkwek-kwek na lang tayo o kaya isaw. Huminto si Taylor at humarap sa kanya. Jessie, ikaw ang pinakabagay dito. In fact, ikaw ang pinakamagandang dilag sa gabing to. Hindi makatingin si Jessie sa tindi ng kilig pero sinubukan niyang iwasan ang tingin ng ibang tao. Kahit magandang ambience, ramdam niya ang mga matang sinusukat siya. Ramdam din siguro ng mayayamang bisita na hindi siya kabilang sa mundo nila. Pagdating nila sa restaurant area, may hostess na sumalubong. Good evening, sir. Table for two? Yes, under Delgado. Biglang nag-ibang tono ng hostess. Biglang naging mas formal at mas magaan. Oh, to Delgado Reservation. Right this way po, sir. Naglakad sila papasok, pero habang naglalakad ay napansin ni Jessie na tinitingnan siya ng hostess mula ulo hanggang paa. Isang tingin na may tanong, kasama mo ba talaga siya? Lalo siyang nakaramdam ng panliliit. Pag-upo nila sa reserve table, isang magandang spot malapit sa malaking bintana. Nagpasalamat si Jessie ng mahina, pero halatang kaba. Taylor, baka mapagkamalan nila akong… Then it's their problem, not yours.
Pero nakakahiya. Hindi ka dapat nahihiya sa pagiging totoo. Napangiti si Jessie. Ang ganda ng pagkakabigkas niya noon. Talagang ang tumatak sa puso nito. Pagpunta nila sa buffet, naglalakad si Jessie na parang nasa museum. Iginagalang niya ang mga mata sa mga bagay na bago sa paningin niya. May sushi section, carving station, dessert wall. Kumuha ka lang ng gusto mo. Taylor, parang hindi ko kayang kainin to kahit isang buwan. Sige, 2 buwan tayo dito. Natawa si Jessie. Gumagaan ang loob niya. Pero sa salad station, may 2 babaeng socialite. Parehong naka-diamond earrings, magagarang mga damit at bags at parehong matalas ang tingin sa kanila. Kakilala pala ni Taylor ang mga yon. Tinanong ng isang sosyal na babae kung bakit daw ang tagal niyang nawala sa Pinas. Ang isa naman ay nagtanong kung mag-isa lang daw ba siya. Napayuko si Jessie para lumiit ang mundo niya. Kasama ko si Jessie. Nagtawanan ang mga babae at tiningnan si Jessie mula ulo hanggang paa. Mapanuring tingin na tila ba nilalait na siya. Ang isa pa sa kanila ay nagtanong kung empleyado o katulong daw ba niya si Jessie. Hindi daw kasi ito bagay kay Taylor at lalo daw silang magugulat kung nobya pala ito. Panay ang tingin ng mga ito kay Jessie. Napahiya siya agad. Hindi niya alam saan lulugar. Pero bago pa siya makapagsalita, hindi siya empleyado. Tumigil ang 2 babae. Lumapit ng konti si Taylor. Hawak ang tray niya, pero ang tingin niya ay malamig. Hindi galit, pero sharp. And even if she was my staff, wala kayong karapatang tingnan siya ng ganyan. Wala kayong karapatang iparamdam sa kanya na hindi siya bagay sa lugar na to. Nanlaki ang mga mata ni Jessie. Hindi niya akalaing papatulan ni Taylor ang mga babae. Humingi ng tawad ang mga babae at sinabing nagulat lang sila dahil simple lang daw si Jessie. Simple. Yes. Tumingin si Taylor kay Jessie. Ibang-ibang mata niya. Malambot, maingat. Pero kahit simple siya, mas may klase sa inyo. Maganda siya at mabuting puso niya. Malayong malayo siya sa mga babaeng tulad niyo. Kaya huwag niyo siyang hamakin dahil ang totoo, nakakalamang siya sa inyo. Hindi nakapagsalita ang 2 socialite. Now, if you'll excuse us, gusto namin mag-enjoy. Gabi namin to. Halos mapaiyak si Jessie. Hindi dahil nahihiya siya kundi dahil sa paraan kung paano siya ipinagtanggol ni Taylor. Ngayon lamang niya naramdaman kung gaano kasarap sa pakiramdam ang ipagtanggol ng ganon. Hindi siya pinahiya. Pinili siya, diretsong pinili. Pagbalik nila sa table, tahimik lang si Jessie, hindi makatingin kay Taylor. Hey, Jessie. Taylor? Don't be embarrassed. Wala kang ginawang mali. Pero, pinagtanggol mo ako. Of course. Baka sabihin nilang, hindi ko iniisip ang sasabihin nila. Ikaw ang kasama ko. Ayoko nang may humahamak sa'yo. Napaangat ang tingin ni Jessie. Bakit ka ba ganyan? Bakit parang sobra kang protective sa akin? Huminga ng malalim si Taylor. Jessie, kapag may tao na mahalaga sa akin, hindi ko hinahayaan na bastusin o hamakin siya. Mahalaga? Sobra. Nalaglag ang puso ni Jessie. Literal. Si Taylor naman ay ngumiti ng konti pero totoo. Hindi peke. Let's eat. Enjoy. Nandito tayo para sa'yo. Para sa akin? Oo. Gusto ko maranasan mo ang masayang mundo. Hindi yung mundo ng mayaman, kundi yung mundo na kasama ko. Napangiti si Jessie nang hindi na niya mapigilan. Taylor? Yes? Thank you. You're welcome. Hindi lang dahil sa pagkain. Alam ko. Kundi dahil sa pagdepensa, sa kabaitan mo. Lagi. Hanggang kailan kaya? Malambing na tanong ng dalaga. Tiningnan ni Taylor ng malalim si Jessie. Hanggang gusto mo. At sa gabing yon, habang nasa isang mamahaling hotel, surrounded by golden lights and expensive plates, Jessie felt something she'd never felt before. Tunay na malasakit, unconditional na pagmamahal, at yun ang pinakamasarap na parte ng kanilang date. Sa kabila ng ginawa ng 2 sosyal na babae ay naging romantic at masaya pa din ang kanilang gabi. Panay lang ang tawanan at kwentuhan nila na parabang walang ibang tao sa lugar na yon at sila lamang ang naglalambingan.
Hindi na nga nila napansin ang oras at malalim na ang gabi nang umuwi sila. Thank you. Emosyonal na sabi ni Taylor na maghihiwalay na sila at papasok na sa kani-kanilang kwarto. Salamat saan? Ikaw nga tong nanlibre? Ani Jessie. Salamat dahil pinasaya mo ako ngayong gabi. Tugon naman ng binata. Ako din naman ay masaya. Salamat din. Kinikilig na sabi ni Jessie. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Jessie. Hindi niya alam kung dahil sa trabaho o dahil sa nangyari kahapon. Ang mga sinabi ni Taylor ang pagtatanggol nito sa kanya. Bakit nga ba excited na naman siya? Dahil nga ba nais lang niyang masilayan ng binata? Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na niya ito kayang tingnan ng tulad dati. Nagmistulang puzzle si Taylor. Isang taong hindi niya lubusang kilala pero gustong-gusto niyang maintindihan. Kahit may takot, kahit may bigat, kahit hindi dapat, nakikita niya yung bahagi ni Taylor na hindi nakikita ng iba. At yun ang nagpakaba sa kanya. Naging mas malapit na sa isa't isa sila Jessie Taylor matapos na maging formal ang pagmamahalan nila. Napadalas din ang pagsasama nila. Minsan ay mga simpleng patakas na tambay at food trip sa mansyon. Minsan naman ay lumalabas pa talaga sila. Ilang araw pagkatapos ng hotel date nila ay nasundan pa yon ng isa namang movie date. Napakasaya ng gabing yon. Simpleng kilig movie, popcorn at drinks at ilang oras na holding hands pero para bang sasabog sa kaligayahan ang puso nila. Pagbalik nila sa mansyon pagkatapos ng last full show ay tulog ng ibang kasambahay at mga hardinero at drivers at ang hallway ay may dim na ilaw lang. Tahimik, malamig. Para bang ang gabing yon ay para lang sa kanilang dalawa. Pagdating nila sa kwarto ni Jessie, hinatid lang dapat ni Taylor si Jessie sa pinto pero hindi siya umalis. Nakatayo lang siya doon, hawak ang braso ni Jessie ng maingat. Jessie, salamat sa araw na to. Ako dapat magpasalamat. Ang saya. Hindi ko ma-explain pero parang ayoko nang magpaalam. Napangiti si Jessie. Dahan-dahang hinawakan ni Taylor ang kamay niya. Pwede ba kitang yakapin at hagkan? Tumangulang ng mahina si Jessie. Niyakap siya ni Taylor. Mahigpit, totoo. Parang matagal na silang naghintay sa sandaling yon. Niyakap din siya ni Jessie pabalik. Taylor, sobrang saya ko sa piling mo. Gusto ko lang maramdaman mo na mahalaga ka. Nagkatitigan sila. Malapit, nakakakaba. Hinawakan ni Taylor ang pisngi ni Jessie. Parang natatakot siyang baka mawala ito pag binitawan. Hinagkan niya ito ng matagal. Jessie, pwede ba kitang mahalin ng totohanan? Hindi agad sumagot si Jessie. Nagets na niya ang nais tanungin ng binata. Tumingin siya sa labi ni Taylor, tapos sa mata. At doon biglang sumabog ang luha niya. Natatakot ako, Taylor. Baka masaktan ako. Hindi kita sasaktan. Hindi ako sanay sa ganito. Jessie, magtiwala ka sa akin. Tumulo ulit ang luha ni Jessie. Taylor, gusto ko sana. Kasal muna bago. Napahawak siya sa mukha niya. Nahiya. Ang corny ko. Pero pangarap ko talaga. Kasal muna bago may mangyari. Gusto ko ibigay ang pagkababae ko sa lalaking maghaharap sa akin sa altar. Before she could apologize more, Taylor cupped her face with both hands. Jessie, pakakasalan kita. Parang huminto ang mundo. Parang umikot ang dibdib ni Jessie nang hindi siya handa. Taylor, huwag mo kong paasahin. Hindi kita pinapaasa. Handang-handa akong panindigan ka. Taylor, kung pwede lang ngayon. Ngayon din pakakasalan na kita. Napahagulgol si Jessie. Pero hindi sa lungkot, kundi sa sobrang daming emosyon na sabay-sabay na tumama. Niyakap niya si Taylor, mas mahigpit, mas malalim. Taylor, mahal kita. Humawak si Taylor sa likod niya. Siniksik siya sa dibdib niya. Jessie, mahal na mahal kita. Magtiwala ka sana sa akin. Hinawakan lang niya ang kamay nito at inalalayan papasok sa kwarto. Humiga sila magkabilang side ng kama. Magkalayo pero magkahawak ng kamay. Tahimik, payapa. Nakapikit si Jessie, nangingiti ng konti. Taylor, andito lang ako. Hindi kita bibitawan.
at unti-unti silang nakatulog, magkahawak kamay. Ilang minuto pa lamang silang nakakatulog pero pareho silang nagising sa lakas ng kulog. Hala, may bagyo ba? Gulat na tanong ni Jessie. Wala. Baka malakas lang ulan, pero mawawala din yan. Sagot ng binata. Tumayo si Taylor at siniradong bintana, pati ang kurtina ay inayos nito. Tapos ay humiga na ulit siya sa tabi ni Jessie. Oh, bakit ka nakatitig sa akin? Kabadong tanong ni Jessie. Hinawakan ni Taylor ang kamay niya. May tiwala ka ba sa akin? Oo naman, sagot ni Jessie at humarap ito sa nobyo. Imbis sumagot ay dahan-dahan na inilapit ni Taylor ang muka sa dalaga at marahan itong hinagkan. Napapikit si Jessie. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ng binata. Hindi naman yun ang unang beses na nahalikan siya, pero iba ang halik ni Taylor. Ramdam niya ang sinseridad. Ramdam niya ang tunay na pagmamahal. Do you trust me? Tanong muli ni Taylor. I trust you, sagot ni Jessie. Niyakap na ni Taylor si Jessie at sa mga oras na yon ay bumigay na si Jessie. Sa kabila ng pangako sa sarili na ibibigay lamang niya ang kanyang sarili sa taong pakakasalan niya, ay hindi na niya natanggihan ang pag-ibig na alay ni Taylor. Sa gabing yon ay nangyari ang hindi dapat. Two become one, sabi nga nila. Pilit na lamang pinanghahawakan ni Jessie ang sinabi ni Taylor na pakakasalan naman siya nito. Maagang nagising si Taylor. Tahimik lang si Jessie sa tabi niya. Mahimbing, mahina ang hinga. Talaga namang napakaganda niya sa umaga. Natural, walang arte. Humawak si Taylor sa pisngi niya at ngumiti ng konti. Mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala dahil pakakasalan kita. Bulong ni Taylor. Kahit pa sa tingin niya ay hindi naman siya nadidinig nito. Hihiga sana siya ulit pero napansin niya ang wallet ni Jessie sa bedside table. Nakabukas ng konti. Lumapit siya para ayusin yon. Pero may lumihis na litrato. Isang lumang ID picture ng babae. May hawak na basket ng gulay. Halos natigil ang paghinga ni Taylor. Dahan-dahan niyang kinuha ang picture at parang may dumagundong sa dibdib niya. Hindi pwede. Tumayo siya, hindi makahinga. Namumula ang mata, nanginginig ang kamay. Lumayo siya ng 2 hakbang, parang natatakot mahulog ang sarili niya. Diyos ko, Jessie, bakit? Pabulong, basag na sabi ng binata. Habang hawak ang picture, noon niya lang napansin ang maliit na red hat sa background, katulad ng batang umiiyak nung gabing yon. At doon tuluyang nabasag si Taylor. Umupo siya sa sahig, tahimik na umiiyak, takot, in pain. Isang hampas na guilt na halos kumain sa kanya. Si Jessie naman ay biglang gumalaw, nagising dahil sa kakaibang tunog ng paghinga ni Taylor. Taylor? Pagmulat niya, nakita niyang nakaluhod si Taylor sa sahig. Hawak ang picture, umiiyak. Umupo agad si Jessie, gulat at kinakabahan. Ibinalot nito sa katawan ang kumot. Ang mga damit nila ay nakakalat pa sa sahig. Taylor, bakit ka umiiyak? Ano yan? Sino yan? Hindi makasagot si Taylor. Hindi makatingin sa dalaga. Lumapit si Jessie sa kanya. Inabot ang braso niya. Taylor, anong nangyayari sa'yo? Pero biglang tumingin si Taylor sa kanya. Hindi cold, hindi galit. Wasak, basag. Jessie, nanay mo ba to? At doon nagsimula ang lahat. Tumalikod si Taylor at tinakpan ang mukha ng 2 kamay. Kita ni Jessie ang pag-angat baba ng balikat niya. Hindi galit kundi takot. Parang may kinikimkim siyang mabigat na katagal nang nakaipit sa dibdib niya. Dahan-dahang lumapit si Jessie. Taylor, magsalita ka please. Anong problema? Bigla itong tumigil. Nakatayo lang, nakatalikod, pero ramdam ni Jessie ang pagbabago ng hangin. Tahimik, sobrang tahimik. Jessie, may nangyari sa akin nun. Anong nangyari? May nagawa ako na hindi ko kayang patawarin ng sarili ko. Nanlamig ang batok ni Jessie. Hindi niya alam kung bakit pero parang may malamig na kamay na dumampi sa likod niya. Gaano kabigat? Sapat para hindi ako makatulog ng buwan.
Sapat para hindi ako makapag-drive kahit kailan. Sapat para magising ako gabi-gabi dahil sa panaginip na paulit-ulit. Nanghinang tuhod ni Jessie. Panaginip? Huminga ng malalim si Taylor. Mahaba, mabigat, parang inaabot mula sa ilalim ng alaala. Oo, panaginip ng. Pumikit siya, naghanap ng lakas. Isang babaeng may hawak na basket ng gulay. Nanlaki ang mata ni Jessie, parang may humampas na alon sa dibdib niya. Isang madilim na kalsada. Umiilaw lang yung headlights. Yung tunog ng biglang preno. Yung malakas na sigaw ng bata. Taylor? At may bata na nakapulang sombrero. Umiiyak sa gilid ng daan. Huminto ang mundo ni Jessie. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. Hindi niya maramdaman ang sahig sa paanan niya. Anong ginawa mo, Taylor? Puno na ng luha ang mata ni Taylor. Pero pilit niya itong pinipigilan. Hindi ko sinasadya. Bata pa ako nun. Pero ako yung. Taylor, wag. Ako yung nakasagasa. Tama na. Ako yung. Taylor, tama na! Tumigil si Taylor. Pareho silang hinihingal, parehong nanginginig. Umatras si Jessie, isang hakbang, dalawa. Jessie, hindi ko pa sinasabing lahat. Hindi ko na kayang pakinggan. Taylor, nanay ko yung babaeng yun. Natigilan si Taylor. Parang binunutan ng lakas ang tuhod niya. Nanliit ang mundo, tumahimik ang buong opisina. Oo, nanay ko yung nasa daan. Yung may basket. Nanay ko yung nasagasaan mo, Taylor. Hindi niya kayang ituloy. Hindi nakaimik si Taylor. Wala siyang lakas para magsalita. Napaupo sa sahig si Jessie, umiiyak. Hawak ang sarili na parang nilalamig. Magkalapit lang sila pero parang bigla silang nagkalayo. Parang may pader sa pagitan nila. Parang siya mismong takot lumapit. Jessie, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw. Diyos ko, patawarin mo ko, Jessie. Bulong ni Taylor habang umiiyak. Lumayo ka. Jessie. Lumayo ka! Umangat ang boses ni Jessie, pero hindi galit, pero puno ng sakit, ng takot, ng pagkawasak. At doon, tuluyang bumagsak ang mundo nilang dalawa. Si Taylor sa guilt na pilit niyang inililibing sa loob ng maraming taon, at si Jessie sa katotohanang hindi niya kayang tanggapin. At sa pagitan nila, isang tanong na walang kasiguraduhan, may pag-asa pa ba silang dalawa? Hindi niya alam kung paano tatayo. Hindi niya alam kung saan niya ilalagay ang kamay niya, ang puso niya, ang sarili niya. Katatapos lang nilang magsabi ng mahal kita. Katatapos lang nilang maghawa kamay. Katatapos lang nilang matulog sa iisang kama. Ibinigay ni Jessie ang sarili sa isang taong nangako ng kasal. At ngayon, ito. Kagabi, natulog ako sa dibdib mo. At naniwala ako sa'yo. Ibinigay ko ang sarili ko sa'yo. Napaluhod siya. Mas malakas ang pag-iyak. Kagabi, tinanggap ko yung pagmamahal mo. Tinanggap ko yung yakap mo. Jessie. Taylor, paano ko tatanggapin sa buhay ko yung taong dahilan ko bakit wala na yung nanay ko? Hindi makagalaw si Taylor. Paano? Sabihin mo sa akin. Paano? Hawak niya ang tiyan niya. Parang nasusuka sa sakit. Mahal kita, Taylor. Mahal kita. Si Taylor naman ay napapikit. Parang sinasaksak ng mga salita niya. Pero paano ko mamahalin yung taong nagwasak ng buhay namin? Jessie, hindi ko sinadya. Bata pa ako nun. Hindi ko alam, Jessie. Patawarin mo ako. Hindi ako handa. At hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. At doon siya tuluyang bumigay. Malalim na katahimikan. Taylor, lumabas ka. Jessie. Lumabas ka! Please! Basag na basag ang boses. Lumabas siya at pagsara niya ng pinto ay muling humagulgol ang dalaga. Bakit ikaw ba, Taylor? Bakit ikaw pa? At doon, tunay siyang nag-breakdown. Hindi dahil nawalan siya ng pag-asa, pero dahil ang taong mahal niya, siya rin ang pinakamalalim na sugat sa buhay niya.
Tuluyan na silang hindi nagkita matapos ang gabing yon. Umalis na sa mansyon si Jessie. Hindi na sila nag-usap pa. Tutulman si Taylor ay hindi niya ito makuhang pigilan. Makalipas ang ilang buwan ay nakatakda pala silang magkita muli. Maagang maaga, madilim pa ng konting langit. Tahimik ang buong sementeryo maliban sa ilang ibong humuhuni. Nasa harap ng puntod ang isang lalaki, nakaupo, nakayuko, nanginginig sa pag-iyak. Si Taylor. Suot niya ang simpleng t-shirt at jacket. Walang bakas ng pagiging isang bilyonaryo. Isa lang siyang tao na nagkamali. Tao lang na pinapahirapan ng sariling konsensya. Sa tabi ng puntod, may isang bukay ng maganda at sariwang bulaklak. Siyang naglagay. Araw-araw, gabi-gabi. Tita, patawarin mo ko. Mahina pabulong, pero galing sa pinakamalalim na bahagi ng dibdib. Hindi ko na may babalik ang buhay mo. Pero kaya kong mahalin ang anak mo. Kaya kong alagaan siya. Kung papayag siya. Kung papatawarin niya ako. Umiyak siya, tahimik lang. Walang drama, walang yabang. Hindi ko hinihingi sa'yo na ibigay mo siya sa akin. Hinihingi ko lang sana. Hindi mo siya ilayo. Sana mabigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Nilapag niya sa lupang kamay. Hinimas ang pangalan sa puntod. Salamat sa pagbigay mo ng anak na kasing tapang niya. Kasing buti, kasing lambing. Bigla siyang napahinto. May narinig siyang yabag. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya inaasahang may tao sa oras na ito. Paglingon niya, si Jessie. Nakatayo, naka-jacket din, namumugtong mata. Hindi handa, hindi inaasahan. Hindi agad gumalaw si Taylor. Gusto niyang tumayo, gusto niyang lumapit, pero hindi niya ginawa. Bumaba ang tingin niya, tumingin sa lupa, handang umalis kahit masakit, handang umiwas kung yun ang kailangan. Jessie, sorry, hindi ko alam na dadating ka. Uuwi na ako. Ayoko kitang guluhin. Pero hindi pa siya nakakaabot ng isang hakbang ay nagsalita na si Jessie. Sandali. Napahinto siya, pero hindi lumingon. Lumapit si Jessie ng dahan-dahan. Hawak niyang sariling baso. Nanginginig pero determined. Ikaw ba ang naglalagay ng bulaklak dito araw-araw? Hindi agad sumagot si Taylor. Pero nang sumagot siya ay basag ang boses. Oo. Tahimik, mabigat. Parang buong mundo nila nakabitin sa isang sagot. Taylor, bakit mo ginawa lahat yun? Yung papapagawa ng bubong namin dati? Grocery, tuition, bulaklak. Lahat? Huminga ng malalim si Taylor. Hindi para mag-explain pero para magpakumbaba. Kasi hindi ko na mababawing nanay mo. Pero kaya kong mahalin ang mga naiwan niya. Napatingin si Jessie sa puntod. Tapos sa bulaklak, tapos kay Taylor. Hindi na galit ang luha niya. Hindi na poot, hindi na takot. Masakit pa rin pero ibang sakit na. Taylor, bakit mo ko minahal? Kahit ganito ako. Ngayon lang lumingon si Taylor. Luhaan, totoo. Kasi ikaw lang unang nagbigay sa akin ng dahilan para ayusin ang sarili ko. At hindi kita niloko, Jessie. Hindi kita kilala. Hindi ko alam na ikaw ang anak niya. Natigilan si Jessie. Napahawak sa bibig niya para pigilan ng hagulgol. Hindi kita kinayang mapatawad nun kaya umalis ako sa mansyon. Oo, naiintindihan ko. Pero gusto kong subukan. Doon, parang may nalaglag sa dibdib ni Taylor. Parang nabunot ang mga taon ng guilt. Parang muling huminga ang puso niya. Nagpikit siya, humawak sa dibdib niya. Halos hindi makapaniwala. Jessie, handa akong maghintay. Kahit gaano katagal, hihintayin kita. Tumingin si Jessie sa kanya at sa unang pagkakataon mula sa pagkabigla ay lumapit siya ng isang hakbang. Hindi mo kailangang maghintay. Natigilan si Taylor. Jessie. Naglakad si Jessie, mabagal, hanggang makalapit siya ng sapat para masilayan ang mukha ni Taylor. Pinapatawad na kita. Alam ko namang aksidente lang nangyari. Alam kong hindi mo naman sinasadya at bata ka pa din nun. Alam kong mas matutuwa ang nanay ko kung matututo ako magpatawad. Isa pa'y baka magalit ang baby ko kung galit ako sa tatay niya. Mahabang sabi ni Jessie. Nanlaki ang mga mata ni Taylor. Oh, what? Baby?
What do you mean? Buntis ako, 2 buwan na. Nagbunga ang pagmamahala natin ng gabing yun. Kabadong lahat ni Jessie. Maaari ba kitang yakapin? Tanong ni Taylor na nagluluha ng mga mata. Tumango si Jessie at nagyakap sila ng mahigpit. Pagbalik nila sa mansyon dala ang mga gamit ni Jessie, nandun si Doña Marcela sa sala. Nakatayo, nakasimangot at mataas ang tingin, pero hindi galit. In fact, parang may unos bagong katahimikan. Ma Marcela, pwede ka bang makausap sandali? Huminga ng malalim si Jessie. Si Taylor naman ay humawak sa balikat niya pero itinaas ni Jessie ang kamay niya. Kaya ko to. Umupo si Doña Marcela. Tahimik muna. Pinagmasdan silang dalawa. Alam ko nang nagkabalikan kayo. Opo. Jessie, hindi ko alam ang sakit na dinadala mo. Pero nagpapasalamat ako't napatawad mo ng anak ko. Mahal ko po siya kaya kinakaya ko. I appreciate it. At hanga ako sa'yo kaya kung sasaktan ka ni Taylor, akong kalaban niya. Hindi nakapagsalita si Jessie. Si Doña Marcela naman ay lumapit at tinawakan ng kamay niya. Ma'am, huwag mo na akong tawaging ma'am. Mama na lang ang itawag mo sa akin. Parte ka na ng pamilya namin. Hindi makapaniwala si Jessie. Dati lamang ay mababang tingin sa kanya ng matanda, pero ngayon ay tanggap na siya nito. Salamat po, Mama. Nakangiting sabi ni Jessie at niyakap siya ng matanda. Naging maluwag naman ang pagtira niya sa mansyon dahil tanggap na din siya ng mama ni Taylor. Isang gabi nahilo si Jessie at naabutan siya ni Taylor na nakahawak sa noo. Ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Gusto mo ba dalhin kita sa ospital? Sunod-sunod na tanong ni Taylor na halatang ninenerbiyos. Relax, di ako manganganak. Nahilo lang ako. Napangiti si Taylor. Si Jessie naman ay humiga ulit, nakatagilid. Si Taylor ay humiga sa likod niya, nakayakap, pero maingat ang kamay. Hindi sa bewang, hindi sa balikat, kundi sa tiyan niya. Hey baby, tatay to. Natawa si Jessie, kinagat ang labi at umiyak ng konti. Taylor, ang cute mo at ang lambing mo pa. Bumulong si Taylor sa batok niya. Hindi mo alam kung gaano ko kayo kamahal. Mahal na mahal din kita at love ka din ni baby. Nakangiting sabi ni Jessie. Nang tulog na si Jessie ay umupo si Taylor sa gilid ng kama, nakatingin sa tiyan niya. Tahimik siyang umiiyak, hawak ang muka. Hindi ako karapat-dapat, pero pipilitin kong maging karapat-dapat. Gagawin kong lahat para maging ligtas ka, Jessie. Gagawin kong lahat para maging maligaya ka. Lumuhod siya sa tabi ni Jessie, humawak sa kumot. At sa'yo, baby, hindi kita sasaktan. Hindi ako mawawala. Magiging matapang at responsableng tatay ako sa'yo. Tumulong luha niya sa kumot, pero ngumiti siya habang pinapahid ito. I will be better. I will be the father you deserve. Hindi niya alam na gising si Jessie. Tahimik lang siya, nakatingin sa kanya at napaluharin. Taylor? Nagulat si Taylor. Napahawak agad siya sa luha niya, tinatago. Jessie, hindi ko alam na gising ka. Hindi mo kailangan magtago. Nandito ako para damayan ka sa kung ano man ang nararamdaman mo. Hindi kita iiwan. Jessie, salamat. Salamat sa pangalawang chance. Hinawakan ni Jessie ang pisngi niya, pinunasan ang luha niya. At gaya nga ng pangako ni Taylor, ay kinasal sila sa isang simpleng simbahan. Hindi magarbo, pero elegante, at imbitado lahat ng mga kamag-anak at kaibigan nila. Tumugtog ang maliit na organ sa loob ng simbahan. Napakalamig sa puso. Bumukas ang pinto. Pumasok si Jessie, nakangiti, nangingilid ang luha. Hawak ang maliit na bouquet ng puting bulaklak. Huminto ang mundo ni Taylor. Hindi siya huminga, hindi siya kumurap. Parang buong buhay niya hinintay ang eksenang ito. Habang naglalakad si Jessie, napansin niya si Taylor na umiiyak na agad. Napatawa si Jessie ng konti habang inaabot ang pisngi niya. Bakit ka umiiyak agad? Hindi ko alam. Masyado yata akong masaya. Huwag ka munang umiyak. Mamaya pa dapat sa vows. Tumawa sila pareho. Harap-harapan sila. Hawak ang kamay ng isa't isa. Magkalapit. Si Father naman ay humarap sa kanila. Handa na ba kayong magpahayag? Tumango sila.
Si Taylor ang naunang nagsalita. Boses niya mahina pero buo. Nanginginig pero malinaw. Jessie, salamat dahil pinili mong mahalin ko. Salamat at pinili mo akong patawarin. Pinili mong makita yung taong hindi nakita ng iba. At salamat dahil binigay mo sa akin ng isang masayang pamilya. Tumingin siya sa tiyan ni Jessie. Nilagay ang kamay doon sandali. Pangako ko, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo ipagpapalit. Hindi ko kayo sasaktan at araw-araw pipiliin kita. Napaiyak si Jessie. Huminga siya ng malalim bago magsimula. Taylor, hindi madali yung pinagdaanan natin. Pero kahit anong sakit, hindi ko inisip na mawawala ka. Umiyak siya. Nilagay ni Taylor ang kamay niya sa pisngi niya, pinupunasan. Natuto akong magpatawad dahil sa'yo. Natuto akong magtiwala ulit. At natuto akong mahalin ng sarili ko dahil pinili mo ako. Hinawakan niya ang kamay ni Taylor. Pangako ko, hindi ko nahahayaang masira ulit ang buhay mo. Magiging tahanan mo ako at magiging ina ako ng mga anak natin. Ng buong puso ko. I now pronounce you husband and wife. You make us the bride. Humawak si Taylor sa bewang ni Jessie, maingat. Hinawakan ni Jessie ang batok niya. Dahan-dahan na walang pagmamadali. Isang halik na hindi malalim pero puno ng damdamin. Puno ng pangako, puno ng buhay, puno ng paghilom. Sa labas, nagpalakpakan ng mga tao. May mga batang sumisigaw ng yehe. May matatandang umiiyak. At sa gitna ng lahat ng yon, magkayakap silang dalawa. Paglabas nila ng simbahan, hinawakan ni Taylor ang maliit na tiyan ni Jessie habang nakayakap siya mula sa likod. Ready ka ba sa bagong buhay natin? Kasama ka? Oo naman. Jessie Delgado. Si Jessie Delgado na mahal ang asawa niya. Humalakak si Taylor at hinalikan ng pisngi niya. Inabot ni Jessie ang kamay niya at magkasamang naglakad papalabas sa simbahan. Papunta sa bagong buhay. Papunta sa bagong simula. A happily ever after they fought for. A love story healed by truth, forgiveness, and family. Ako si Jessie, isang simpleng kasambahay na nagmahal ng tagapagmana.